Magsisimula ang lakad natin ngayon dito sa Mandaluyong. Sa mga madalas mag-MRT o malagi around EDSA Ortigas, makaka-relate sa first destination natin. Kung titignan sa Google Earth, tila may malaking parke dito sa tapat ng Blas Ople building. Pero ang totoo, ito ay isang malaking hukay. Welcome to the Big Hole, aka Butas ng Ortigas, aka Sky City Tower. So what's the tea? Umpisahan natin noong 90s, kung kailan Tropical Hut pa ang nakapwesto dito. Naisipan noon ng mga may-ari ng lupain na hindi na enough ang burger na may pineapple slice at kailangan magkaroon ng isang multipurpose building sa pwesto. Sa tulong ng construction company na EGI, na-develop ang planong Sky City Tower. Magkakaroon ito ng taas na 335 meters o 77 floors. In comparison, ang Grand Hyatt Manila o Metrobank Center Building sa BGC Taguig na kasalukuyang pinakamataas na skyscraper sa bansa ay mas mababa pa ng 17 meters at kulang ng 11 floors kaysa sa planong gusali. So literal na mataas ang pangarap nila para sa Sky City. Plano ditong magkaroon ng office spaces, hotel, condominium at bar sa pinakatuktok. At nga pala, bukod doon sa 77 floors, nasa plano din na magkakaroon pa ito ng 8-story basement na balak namang gawing shopping mall. At I guess this leads us to the big hole. Sinimulan agad hukayin ng contractor ang space after ng demolition ng local fast food para maihanda na ang pagtatayo ng pundasyon ng gusali. Ang problema, ginawa nila ito before sila humingi ng permit sa city government. Pero no worries, nakuha naman nila agad ang required documents, kaya tuloy ang construction. Kaya lang meron pang humadlang para maging ganap na gusali ang Sky City, ang mga taga Green Hills East Village. Matatagpuan ang exclusive subdivision sa parehong Ortigas Avenue. Dito rin nakapwesto ang Lasal Green Hills, at pagtawid mo ay makakapunta ka na ng Wakwak Country Club. So it's fair to say na mga alta sosyedad talaga ang mga nakatira sa area na to. Ang main concerns ng homeowners ay privacy, noise pollution, water supply and contamination, at ang malaking gusali ay magke-create ng shadow sa lugar nila tuwing umaga. Valid complaints naman, pero nang ilapit nila ito sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB, agad din silang nireject ng ahensya dahil na-issuehan na ng Certificate of Locational Viability at Clearance ang EGI before pa magreklamo ang mga ito. Nag-file din sila ng hiwalay na complaint sa DPWH, pero sabi lang nito na i-require ang EGI mag-secure ng barangay permit. Okay, sabi nila, rumekta na tayo sa Office of the President. Kaso ayun, rejected ulit. This time, nag-file pa sila ng motion for reconsideration. Sure, sige lang, sabi ng Malacanang. Pero rejected ulit. Ganun na, tara naman sa Court of Appeals. Alam mo na ending. Rejected. Last shot ng mga homeowners ay ang pinakamataas na korte sa bansa. Sobrang taas, tinatawag natin itong Supreme. Ang final ruling, ito ang condensed version in one sentence. Alam ng HLURB ang ginagawa nila, kaya magbabase na lang din kami sa kanilang original decision. So basically, a polite no. To summarize, never nagtagumpay ang Green Hills East Village Homeowners Association sa kanilang pakay na ipatigil ang proyekto. Pero ang twist ng kwentong ito ay ang walang sawang determinasyon nilang mapatigil ang pagpapatayo ng Sky City kahit nakailang beses silang nabasted ang siya naging dahilan din kung bakit never napatayo ang gusali. Imagine 90 sila nagsimula mag-file ng complaint, 2001 nang lumapit sa Malacanang, at 2010 na noon naglabas ng final ruling ang Supreme Court. Sa lampas isang dekadang iyon, ang mga investors ng Sky City at EGI ay nag-back out dahilan para maubusan ng budget, kaya naiwang nakatenga lang ang malaking hukay. At ito ang kasalukuyang estado ng The Big Hole ng EDSA Ortigas. Isa't kalahating dekada na ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Nakahanap na daw ulit ng financiers ang Sky City para matuloy ang construction. Pero hanggang ngayon, nababalot pa din ng vegetasyon ang hukay. Pop quiz. Kung ang Burj Khalifa sa Dubai, UAE ang kasalukuyang pinakamataas na gusali sa buong mundo, ano ang may hawak na second place?
Clue? Matatagpuan ito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At kakabukas lang 4 months ago. Siret na? Ang sagot, Merdeka 118. May taas itong 678.9 meters o 118 floors. Kaya nga ganun ang pangalan. Kapansin-pansin ang disenyo nito dahil sa mahabang antena sa tuktok. Kung tunay na arkitekto ang kausap mo, spire ang tawag nila dyan. Nagtataka ka siguro kung bakit nasa gilid ito at wala sa gitna. Nagmukha tuloy lumang mobile phone ang gusali. Pero may mas malalim dahilan kung bakit naging ganyan ang disenyo ng Merdeka 118. Inspired ito kay Tunku Abdul Rahman na siyang nanguna ng independence ng bansa mula sa United Kingdom. Noong dineklara niya ang kalayaan ng Malaysia, itinaas nito ang kanang kamay habang nasigaw ng Merdeka o Malaya sa kanilang wika. Natuloy man ang pagpapatayo ng gusali, marami ding bumatikas dito tulad ng dinanas ng Sky City. Pero sa case ng Merdeka 118, mismong dating Prime Minister ng bansa na si Najib Razak ang dumipensa sa mga kritisismo. Kaya lang maging ito ay diligtas sa kanyang sariling kontrobersya. Kaya madako na tayo sa ating susunod na Wikistop, ang kanyang asawa na si Rosma Mansor. Ang Malaysia ay may mga state-owned corporations. Isa na dito ay ang One Malaysia Development Berhad o 1MDB, isang investment company. Dahil state-owned, ang Prime Minister ang tagapamahala ng korporasyon. At when there's big money, there's corruption. Ang kumpanya ang di umano naging venue ng mag-asawa para gawin ito. Habang nasa pwesto pa, makikita ang magarbong pamumuhay ng First Family na ikinaduda ng mga mamamayan. Kaya nang natalo si Razak noong 2018 election, agad pinaimbestigahan ang mag-asawa. Maraming kaso ng graft, corruption at money laundering ang idiniin sa dalawa. At sa ngayon ay nakakulong na ang dating Prime Minister. Si Mansor din ay nasentensyahan ng pagkakabilanggo, pero nakalaya pa ito ngayon habang naghihintay ng desisyon ng kanyang apela. Kung si Imelda ay nakilala sa koleksyon niyang sapatos, ang paborito naman ni Rosma ay mga handbags. Ang total na bilang na nabawi ng Malaysian government sa kanila ay 839. 1/3 dito ay Hermes pa ang brand. Ang natitira ay may mga tatak na Chanel, Versace, Judith Leiber at Prada. Ang Prada ay isang Italian fashion company na itinatag ni Mario Prada sa Milan, Italy noong 1913. Bukod sa handbags, sikat ding produkto nila ang sapatos, luggages, damit at jewelries. Pero alam mo bang nakapag-release din ng smartphones sa fashion house? Nakipag-partner sila sa LG para i-release ang LG Prada KE850. At di ba laging sinasabing ang Apple ang naglunsad ng smartphone age? Pero ang totoo, nauna pang nakarating sa merkado ng halos 5 buwan ang Prada phone. Ahead of its time ika nga, dahil ang cellphone ay nagamit din ng capacitive touchscreen, kaya kahit daliri ay pwede nang ipangkontrol. Hanggang ngayon ay ganitong uri pa din ang ginagamit ng mga smartphones. Ayun nga lang, alam mo na ang ending. Nakapagbunga lang ng 3 produkto ang unusual partnership. At ang pinakauling ni-release nila ay itong LG Prada 3.0 noong 2012. 2 taon bago lumabas ang first Prada phone ay naging laman din ng balita ang kumpanya. Pero hindi dahil may bago silang produkto. At para sa ating huling destinasyon for this episode, magpunta tayo dito sa madisyertong Jeff Davis County ng Texas at bisitahin ang Prada Marfa. Kakaiba ang Prada store na ito dahil di talaga open for business at nasa gitna ng kawalan. Proyekto ito ng mga artist na si Michael Elmgren at Ingard Dragset sa tulong ng mga arkitektong sina Ronald Rael at Virginia Sanfratello. At dahil di nga open for business, ang Prada Marfa ay isang roadside attraction lamang sa kung sino mang mapapadaan sa Route 90 ng Chihuahua Desert. Plano talaga nila Elmgren at Dragset na magmukha itong typical na Prada store. Maging ang mga sapatos at bag sa loob ay authentic at galing pa mismo kay Miuccia Prada, anak ni Mario. Pero linawin lang natin, hindi pinondohan ng kumpanya ang art installation. At kung tutuusin pa nga parang patama ang artwork sa Prada
at ang mga ibang luxury brands, pati na ang kasalukuyang estado ng komersyalismo. Ang unang balak talaga ng dalawa ay hahayaan lang ang store na madumihan, masira at maluma, hanggang sa lamunin na lang ito naturally ng mga damo. Pero agad din nabago ito. Nang ilang oras lang matapos ilunsad ang peking tindahan ay may mga nag-vandalize at nagnakaw agad ng mga produkto sa loob. Kaya mula noon, sa tulong na din ng local government ay may regular maintenance na ang Prada Marfa. Sa tuwing may nagva-vandalize ay pinapatungan ito ng bagong pintura. Ang babasagang salamin ay pinalitan ng bulletproof material at ang bawat bags at sapatos sa loob ay kinabitan ng GPS trackers. Marami mang tumutuligsa sa art project dahil nga sa pinagkakagastusan nito ng gobyerno, standing tall and proud pa din ang Prada Marfa. Ayon nga sa ilang nakatira malapit sa lugar, naging parte na din ito ng identity ng kanilang bayan.